Magandang araw mga balateros. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news. Pedro Shabalat na YouTube Posty at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwan na lahat ng mga kupal sa Pilipinas. Yung mas kupal pa sa akin. Mga animal, mga buwisit, mga pabigat, mga walang silbi, mga switik, salot, mga putok sa buho. Mga hindot palamunin, mga sinto-sinto at mga baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magdanako, sindikato, kuratong baliling, membro ng sindikato ng mga demonyo, satanas, hudas, barabas, etsas. Kamusta naman ang mga buhay-buhay, mga bossing? Ayan, at nako, mainit na mainit po ang usapan kanina diyan sa sa The Hague. Sa confirmation hearing ni Pangulong Rodrigo Duterte at ayun nga, sorry na lang sa mga gumasta, sa mga nagpo-propaganda, pero hindi nyo maiisan si Pangulong Duterte. Diyos ko po, nakakadire yung hearing na yan dyan kanina. Mantakin nyo mga bossing ha. Itong yung prosecutor, walang kaalam-alam sa dynamics ng mga Duterte, dynamics ng politika sa Pilipinas, pero nakikialam sila sa Pilipinas. Yung kaninang yung huling abogado na nagsalita, yung puti, na grabe nagpakita pa ng mga videos, mga clips ng mga videos. Diyos ko naman, yun lang ang ebidensya nyo, mga clips ng videos na umaamin si Pangulong Duterte doon sa kanyang mga krimen di umano. O sabihin na natin, sabi ko nga sa inyo, kayo talaga mga prosecutor na kayo, di nyo pa alam eh. Mga bobo talaga kayo dyan sa ICC. O tingnan niyo, halimbawa ako umamin ako, oo, ang dami kong pinatay. O paano mo nga ako ididimanda kung umamin lang ako na madami akong pinatay? Sino yung mga pinatay ko? Di ba? O meron dito, o halimbawa, yan nandiyan sa ICC, merong apat na po na mga namatay. Yung bawat namatay na yan, apat na po, yung mga instances niyan, dapat meron kang ebidensya na magpapatunay na si Pangulong Duterte nga pumatay sa mga yan. Kailangan mo ng hard evidence kasi kailangan ang makuha mong verdict, guilty or guilt beyond reasonable doubt, walang pag-aalinlangan na talagang siya ang pumatay. Paano siya ang pumatay? Meron bang CCTV footage na siya ang pumatay? Meron bang recording na sinasabi niya doon sa mga tao na pumatay na inutusan niyang pumatay yung mga tao na yun? Wala namang ganun. Wala ngang ebidensya. Kaya kong aminin lahat. Halimbawa, ako sinabi ko ngayon, ako ang pumatay sa lahat ng mga namatay sa buong mundo. Maniniwala kayo sa akin? Maniniwala kayo sa akin? Yun yung sinasabi. At saka isa pa, yung mga pinapakitang mga clips ng mga videos ni Pangulong Duterte na nagsasabi, may double death squad. Dami na akong pinatay. Yung mga clips na ganun, dapat buo yung video na ipinapakita mo. Hindi lang yung pipiliin mo yung part na, halimbawa, ang sinabi ko dito ay nako, ang dami kong pinatay na daga. Tapos ang kinuha mo lang, ay nako, ang dami kong pinatay. Anak ng tinapay, anong tawag sa'yo? Detarantado? Hindi mo kinuha yung buong konteksto nung speech ni Pangulong Duterte, Tapos ipipresenta mo dun, yes, the DDS, tas putol na. Tapos putya, meron pang isa, merong parang 3 tao na namatay sa may public market. Doon sa namatay na yon, yung 3 namatay na yon, meron 3 bumaril doon sa public market tapos tumakbo. Tapos yung video na yon, nakita na si Pangulong Duterte pinapanood yung CCTV footage na yon. Mantakin mo, ipinapalabas nung prosecutor na habang pinapatay yung 3, pinapanood ng live ni Pangulong Duterte. Kung di ba naman gago? Hindi ba nagpunta kami nung nakaraan, sila Coach Oli, sila Jay Guevara, yung mga balateros, di ba? Nagpunta nung nakaraan dyan sa Davao. Nakita niyo yung 911. Sila nga lang ang may unang 911 bago pa man magkaroon ng 911 sa Pilipinas. Sila na yung unang meron. Napakarami nilang mga CCTV at lahat ng mga anggulo sa kanilang syudad may CCTV. Siyempre may nangyaring krimen doon. Gusto mong malaman paano nangyari krimen. Di pupunta ka sa CCTV, i-review mo. Mantakin mo ang pagkakasabi ng abogado. Ayan tingnan nyo si Pangulong Duterte. Pinapanood niya habang pinapatay yung 3. Gago. Nanonood siya ng CCTV, iniimbestigahan nila. Kung halimbawa
Hindi napanagot yung tatlo na yon dahil nakatakas, hindi kilala. Oh, putang ina, ano magagawa? Ang dami rin namang mga krimen dito sa Pilipinas na hindi na-solve na kahit nakita sa CCTV, nakatakas, hindi mahuli-huli. Tangina tong mga gago. Mga tarantado yung mga nandiyan dyan sa ICC. No wonder mga bossing, dinala yung kaso diyan sa Hague. Kasi gago yung mga tao diyan. Kaya nga tama talaga yung ginawa ni Pangulong Duterte na hindi na siya magpakita. Ever, wag ka na magpakita, wag ka nang tumayo diyan. Wag mo na ipagtanggol yung sarili mo, Pangulong Duterte. Talo ka na diyan. Sa ganitong mga palabas, putang ina, talo ka na diyan. Mantakin mo wala silang ebidensya tapos pinaniniwalaan sila. Kung ako yung judge, putang ina, sasabihan ko yun eh. Ang mga ebidensya nila, mga salita-salita, words lang, words. Hindi pa pwedeng ganun, hindi pa pwedeng statement lang. Kailangan yung statement maback-upan mo ng hard evidence. Puta, crime against humanity tapos ilan lang pala yung nirereklamong krimen. Ang crime against humanity, yung putsang inang yan, kahit walang ginagawa, nakaupo lang dyan, gusto mong patayin, pinatay mo. Ang crime against humanity, yung Epstein Files. Nakita nyo yung Epstein Files, mga bossing? Yung Epstein Files na yun, putya, mantakin mo yung mga bata, pinaparada nila, mga minor de edad, pinaparada nila. Tapos, may mga video na hindi lang isang beses talagang ritual na ginagawa nila yun, yung mga malayaman na Hudyo sa ibang bansa. Pucha, kasama pa yung mga malalaking tao dyan sa Amerika. Mantakin mo, tinatakot nila yung bata. Pagkatapos sinantakutin yung bata, sasakalin nila. Tapos, paduduguin nila, iinumin nila yung dugo, kakainin nila yung laman ng bata. Yun ang crime against humanity, putang ina ninyo. Ang crime against humanity sa Pilipinas. Saan ka makakita ng si Pangulong Duterte guilty sa crime against humanity tapos sineselebrate siya ng tao? Mga tanga eh. Pinakita pa yung kanyang speech sa Hong Kong. Nagsasalita si Pangulong Duterte sa Hong Kong habang sinasabi niya na putang ng ICC. Nagsasisigawan yung mga tao. Kung sa Pilipinas nga hindi pinipersecute si Pangulong Duterte, ina-idolize, tapos dyan sa inyo ipakukulong nyo nung karapatan nyo. Pugin ang ina ninyo, wala namang pinatay si Pangulong Duterte dyan sa bansa ninyo. Kung may mga pinatay si Pangulong Duterte dito sa bansa niya, dito siya dapat nililitis. Tarantado tong mga to eh. Mga gagong putang ina ninyo. Mga hayop kayo, mga minuminuto, mga kupal. O nakakainit lang ng ulo kasi para kang nakikinig, para mo pinakikinig si nakikinig ka kay Risa Ontiveros, yung statement, yung nagbabasa na abogadong puti. Tanginan yan, magpapakita ka ng mga salita. O, sabi nung tao, nakita niya na binigyan sila ng baril, bla 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 bla. Yun lang. So kahit si Marites, yung chismosang kapitbahay namin, pwede nang magsalita against kay Duterte tapos gagamitin nyo na sa korte. Ang ina niyan, dapat meron kayong hard evidence. May ebidensya, CCTV footage, text messages, at kung ano-ano pa para mapatunayan mo na si Pangulong Duterte. Hindi porket nag-pronounce si Pangulong Duterte, napapatayin ko lahat ng mga kriminal, masamang tao na siya. Puta, kriminal nga yung gusto niyang mamatay eh. Sinong gago gusto mo pang buhayin? Kriminal nga. O sinabi niya, noong nangangampan niya siya, putya, wag niyo akong iboboto. Pag binoto niyo ako, yung 1,000 na matay, gagawin ko 10,000, gagawin ko 1,000,000 yan. Patatabain ko yung mga isda dyan sa Manila Bay. Kapag ka binoto nyo ako, magiging madugo. Ibinoto siya ng 16 million na tao. Di ibig sabihin, gusto ng mga Pilipino, yung mga pinaggagawa niya, yung mga, kung halimbawa man, tinarget niya, yung mga kriminal. Kriminal nga eh. Saan ka makakita ng putang ina kriminal, tinrabaho mo, kriminal, napatay mo, tapos ikaw pa yung makukulong, kriminal nga. Anong gusto nyo gawin? Buhayin natin mga kriminal na yan para patayin yung mga pamilya natin. Ang ina tong mga to. Tarantado talaga itong mga puti na ito. Itong mga hayop talaga sa mundo. Itong mga putang inang mga puti na ito. Hindi nyo alam ang dynamics ng politika sa Pilipinas. Ang sarap-sarap ng buhay nyo dyan sa Europe. Hindi katulad dito sa Pilipinas, puta, naghihikahos ang mga Pilipino dito. Laganap ang droga, laganap ang krimen. Ako, presidente, anong gagawin ko? Magiging katulad ako ni Bongbong, magsasyabu din ako. Di umano. Di ba? Sabi nung kapatid, nagsasyabu. Hindi nga. O, ganun ba trabaho ng presidente? Hindi ba si Donald Trump ngayon, ang daming mga ginagawa ngayon dyan sa Amerika para maging safe, maging malinis ang Amerika? Oh, hindi ba yung si Netanyahu, di ba? Pinapatay niya yung mga Palestino.
Oh, hindi ba yun ang crime against humanity? Oh, sabihin na natin, meron siyang warrant of arrest. Oh, ba't hindi nyo hulihin? Ina ninyo? Kumpara nyo naman yung mga namatay kay Pangulong panahon ni Pangulong Duterte kaysa sa mga namatay sa Iraq, namatay sa saan ba yun yung maraming mga terorista na bansa, Syria. O, di ba? Ikumpara mo yung mga namatay sa Syria, namatay sa Iraq, namatay sa Afghanistan. Ikumpara mo naman sa mga namatay dito. Sino yung mga namatay sa Palestine? Mga namatay doon sa Palestine, mga bata, kahit ano, girl, boy, bakla, tomboy. Dito sa Pilipinas, sa mga namatay dito, karamihan, adik. Gago kayo. Inan nyo. Kung makapagsalita kayo sa mga pinagagawa ni Pangulong Duterte, sinabi naman niya yun di ba? Na pag nanalo ako, ito gagawin ko, papatayin ko yung mga yan. Binoto siya ng taong bayan Bakit siya binoto ng taong bayan? Kaya siya binoto ng taong bayan kasi nga gusto yung ginawa niya at gusto yung ginawa niya sa Davao. Naging safest city ang Davao and wala ni isang tao sa Davao. Hindi naman siguro, baka meron mga 100. Sa lakay ng populasyon ng Davao, ilan lang yung mga nagrereklamo tungkol sa mga Duterte, sa pamumuno ng mga Duterte. Masaya yung mga taga Davao, pinakikialaman nyo. Ano namang kinalaman nyo sa Davao? Masaya yung masaya yung mga nasa yung mga nasa Pilipinas nung panahon ni Pangulong Duterte. Bakit ginagawa niyo malungkot? Kita niyo nga ang daming taong nasa labas. Hanggang ngayon ang daming taong nasa labas ng ICC. Namamasaay pa yung mga tao magpunta lang diyan para suportahan yung presidente na gusto niyong sabihin na kriminal sa na lumabag sa karapatang pantao at lumabag sa crime against humanity. Gago kayo, putang ina ninyo. Pakinggan natin mga bossing, mabilis na na to, diretsuin na natin. Pakinggan natin yung sinasabi nitong ulol na ano ba nila to? Abogado nila. Ito yung Pilipino yata to Pakinggan niyo yung mga sasabihin niya at ating reaction na nito mga bossing. Thank you, Your Honors. I was in the process of explaining the spread of impunity in the Philippines and I will resume, Your Honor. Spread of impunity in the Philippines, gago. Ang galit lang kay Pangulong Duterte sa Pilipinas, mga komunista, NPA, terorista, kriminal, adik, pusher, lahat. Demonyo, satanas, yan ang galit kay Pangulong Duterte. Majority ng mga Pilipino, nung umalis siya ng Pilipinas, meron siyang 87% trust rating, putang ina ka. Tarantado ka, 87% trust rating, tas sinasabi mo spread of impunity sa Pilipinas, ulul. Gago, putang ina. Kaya hindi kayo nagsampa ng kaso dito sa Pilipinas kasi alam ninyo, hindi maniniwala yung mga huwes dito sa mga katarantaduan ninyo. Kaya nyo dinala yan sa ibang bansa kasi alam ninyo, putang ina, political yung ICC na yan at alam ninyo na walang alam yung mga yan sa Pilipinas kung ano lang yung isumbong nyo, yun lang din yung sasabihin nila. Pero may papakitang mga ebidensya mga yan. Wala nga kayo may pakitang ebidensya. Tangina, mantakin mo mga ebidensya nyo. Yung pag-amin ni Pangulong Duterte sa yung mga clips, hindi nyo nga pinlay yung buo Ang pinlay nyo, yung part lang na nagsalita siya tungkol doon. Paano yung kasunod yun? Bago yun. Ina ninyo. Wala ito. Sabi ko nga sa inyo, ito gawang Trillanes ito, gawang Risa Ontiveros itong mga ganitong kwento. Tsaka ang tagal-tagal na ng kwento na yun. Wala nga naniniwala sa Pilipinas Kaya nila dinala dyan because walang naniniwala sa Pilipinas. Diyan, madali nilang mapaniwala mga gullible, mga kupal na yan. Lalo na pag pinasaka mo ng pera sa bibig mga yan. Ang daming pera ninakaw sa flood control project sa Pilipinas. Kasama yung binabayad sa mga puki ng ina niyan. Pera ng taong bayan, sarili nating kalahi, putya ginigisa dyan. Pera ng taong bayan yung ginamit ng mga, sabi nga nila, di ba, may mga pera sa flood control napunta dyan. Nung mga panahon na si Pangulong Duterte kinikidnap mula Hong Kong dito sa Pilipinas, pinapadala siya dyan, nagkaroon ng delivery ng mali-malitang pera nun. Mali-malitang pera delivery, sabi ni Zaldico, yung mismong date na yun. Walang hiya kayo. Kaya sabi ko nga sa inyo, sabi ko, okay lang ako ako tanggap ko na si Pangulong Duterte guilty dito sa mga ganitong galawan. Taki mo, ang daming argumento ng defense tapos wala ni isa ang dininig. Mulat-mula pa, pati yung pagiging matanda na ni Pangulong Duterte, dapat ma-release na siya. Kahit papaano, interim release, hindi nila ginagawa. Gusto nila na pinagtatanggol nila yung karapatang pantao tas yung karapatan ni Pangulong Duterte na wala pa naman siyang kaso. Na sisimulan pa lang dinig yung kanyang kaso, 1 taon na siya nandiyan dyan. Diba? Hindi nyo ba napansin yan?
Mga hayop talaga itong mga to, karapatang pantao yung pinaglalaban nila, pero nilalabag nila yung karapatang pantao ng tao. Anong klaseng ano to? Anong klaseng pagdinig ito? The plague of impunity has spread not only among Filipinos in the Philippines, but even among expatriate Filipinos in faraway lands like here in The Hague. When we reported to the victims that we, their external legal representatives, feel like fugitives who avoid our own countrymen here in The Hague because chances are they are Duterte clones, they express their utmost concern that if we, their lawyers, feel threatened by mini Dutertes in a foreign country, Imagine, papaanong magkakaroon ng mini Duterte? Dito pa lang, ang pag-amin na nila na mahal ng tao mga Duterte. Sinabi nyo, takot sila sa mga mini Duterte. Ba't may magkakaroon ng mini Duterte? Magkakaroon lang ng mini Duterte kapag may mga nagmamahal sa mga Duterte. Ibig sabihin, sa dami ng mini Duterte dito, mini Duterte sa Amerika, mini Duterte sa Canada, sa Hong Kong, Singapore, Japan, sa dami ng mini Dutertes dyan, lalong-lalo na dito sa Pilipinas, 87% trust rating, ibig sabihin, mahal ng mga tao si Pangulong Duterte. That's why they're trying to be like him. Sa tingin mo ba, yung dami ng tao na yan na nagmamahal kay Pangulong Duterte, kaya nilang bayaran yan? So parang sinasabi nyo ba, bayad yung mga tao na nagmamahal sa mga Duterte? Ang yaman naman nila. Putsang inang yan. Wala nga silang ninakaw sa gobyerno ni ang pera nga lang na pinag-uusapan na di umanon ninakaw ni Inday Sara, wala pang 1 bilyon. Paano nila mababayaran yan dami ng mga mini Dutertes na yan? Dalawa lang naman para magkaroon ng mini Duterte. Binayaran mo o masyado kanilang mahal kaya ginagaya kanila. Kaya pinagtatanggol mo pa, kaya dalawa lang yan para ipagtanggol mo ang isang Duterte. Una, binayaran mo. Pangalawa, masyado kanilang mahal. So inamin nitong ugok na ito na maraming mga mini Dutertes, ibig sabihin maraming nagmamahal sa Duterte, wala namang pera Duterte. Nakita nyo ba yung bahay ni Pangulo? Nakita nyo si Pangulong Duterte may Mercedes-Benz? Nakita nyo si Pangulong Duterte may sariling eroplano, may helicopter katulad ni Martin Romualdez, si Zaldico, tsaka ni Bongbong? Hindi ba nanghihiram nga lang siya kay Pastor Apollo Kibuloy ng chopper at tsaka ng eroplano? Utang ina ninyo. So papaano magkakaroon ng maraming mga mini Duterte kung hindi nila mahal yung mga Duterte? Never, hindi kayang bayaran ng mga Duterte. Sabi ko kasi kahit 5 duling, wala akong natanggap sa mga yan. Tagal ko nang pinagtatanggol yung mga yan Anak ng tinapay, yan pa kaya yung mga nasa hig, babayaran mo yung mga nasa hig. Kung nandiyan dyan sa hig, babayaran mo. Magkano ibabayad mo dyan? Para umabsent ang isang tao sa trabaho sa hig, magkano ibabayad mo? At least mga 20,000 isang araw na, sa peso at least 20,000 pesos ang araw. Ilan yan? Tanginang yaman naman ng mga Duterte. Isang buong taon na may tao dyan sa Duterte Street. Gago ba kayo? Bobo ba kayo? Hindi nyo ba nakikita yung mga tao nagvi-vigil? Prayer vigil, nagrarally, naglalakad, nagmumukbang sila, nag-aamba, papatlak sila para lang everyday makapunta sila doon, ipakita nila kay Pangulong Duterte na dinadamayan ka namin kasi nung mga oras na kami yung down, hindi mo kami iniwan, so ikaw yung nandiyan, araw-araw pupuntahan ka namin dito to pay tribute. Ilang oras yung mula 1:00 hanggang 5:00. Ando doon sila, tapos mag-uuwian sila sa mga kanya-kanyang bahay. Kinaumagahan, nandiyan na naman. For 1 whole year, ginagawa yan ng mga tao dyan. Nasaksiyan ko yan, nagpunta ako dyan sa Duterte Street na yan. Kung ito kriminal, kung ito masamang tao, putang inang yan, sa tingin ninyo may gagawa niyan? Si Bongbong, sabi ko sa inyo, kahit ikulong nyo si Bongbong sa Mega Mall, putang ina, walang pupunta talaga Walang magsasakripisyo na ganyan kay Bongbong Marcos. Wala. Kahit kaninong naging presidente sa Pilipinas, walang magsasakripisyo ng ganyan. Bakit? Kasi nga, hindi naman matitino yung mga naunang mga presidente. Pero ito, nakita ng mga Pilipino na talagang genuine, mahal na mahal niya mga Pilipino. Kaya yan. Ginagawa siyang patron, ginagawa siyang Diyos. Kaya nga, sineselebrate siya. Habang nandiyan siya, kita mo, pinauuwi niya na yung mga tao na kayo magpunta dyan, lamig-lamig, kahit ang lamig, 0 degrees, -30, nandun pa rin sila. Hindi nyo ba naisip yan? Putsang ina ninyo, mga tanga kayo. we should imagine the far more intense fear they live with every day in their communities teeming with mini Dutertes. The Diba? victims also wish to convey... Tinan mo, doon pa lang talo na sila Doon pa lang talo na sila. Kahit daw sa Pilipinas, eto daw mga biktima takot sa mga mini Duterte. Bakit?
Bakit kung halimbawa merong mga pro Duterte na mga 5 milyon na mga Pilipino, kayang kung piso-piso? Kung piso-piso bawat isa, 5 milyon na yung mawawala sa pera ng mga Duterte, paano? Sabihin na natin, yung 5 milyon na Pilipino, bayaran mo ng tig 1,000 pesos. Sa tingin mo, sa 1,000 pesos, isang taon na? Ang nakakalipas, galit pa rin ako. Siyempre, kung 1,000 pesos lang binigay mo sa akin, baka 2 araw lang ako magpo-post sa Facebook. O kaya baka mga 1 araw lang akong pumunta dyan sa rally kung mayroon man. Pero the fact na pabalik-balik kami, lahat ng tao sa Facebook nagpo-post, putsang ina, imposible sang kukunin ng mga Duterte yung pambayad niya. 2 lang yan para maging isang pro-person ka. Pro-Duterte, pro-Leni Robredo, 2 lang yan. Una, binayaran ka niya. Pangalawa, maganda yung ginawa niya, mahal na mahal mo siya. Ganun lang yun, 2 lang yun. And yung isa na binabayaran yung mga sa dami ng mga Pilipino, hindi nila kayang bayaran yan. Hindi nila kayang bayaran yan. Diyos ko po, 16 million yung bumoto kay Pangulong Duterte, 31 million yung bumoto, 32 million yung bumoto kay Inday Sara. Paano mababayaran ng mga Duterte? Since the fact that there are many Dutertes all over the world, it means si Pangulong Duterte tinitingala ng mga tao. That's why people want to be like him, mga gago. That if the judges of this honorable chamber can be subjected to online harassment by Duterte clones, we should imagine the level of vulnerability the victims are exposed to in their poor villages. Buti nga sa kanila, putangin ng mga adik yan eh. Mga kriminal yang mga yan. Natural, dapat matakot sila. Dito sa Pilipinas, dapat ang tinatakot natin yung mga kriminal. Nung umupo si Pangulong Duterte, tinakot niya yung mga kriminal. He threatened the criminals. Wala kang nakita ever sa mga speeches ni Pangulong Duterte. I will kill everyone, even the kids, even the ganito, Gentile, Jews, I will wipe them out. Pucha, walang ganun. Ang lagi niyang sinasabi, do not destroy the youth of my land and do not destroy my country or I will kill you. If you are a criminal, I will kill you. Oh, ano masama dun? Kailan pa masama na ang isang presidente linisin niya yung kanyang bansa? Kailan pa naging masama na yung isang presidente manawagan sa mga adik, kriminal, na mawala na kayo sa mundo? Walang masama dun. Kriminal nga yun eh. Hindi nga sumusunod sa batas eh. Tanginan to bobo, tapos ngayon gagamitin nyo yung drama, sinasabi nyo na binabash ng mga tao yung korte. Natural, putya, kinidnap nyo yung pinakamamahal nilang dating presidente. Sinong matutuwa? Ikaw kupal, kidnapping ko yung tatay mo. Hindi ka ba magagalit? Hindi ba yung buong pamilya mo ibabash din ako? So si Pangulong Duterte, ang buong pamilya niya nang babash sa inyong lahat, putang ina yan, yung mga nagmamahal sa kanya, naserbisyoan niya. Mga gunggong. Your Honors, there is only one solution to stop the impunity propagated by Mr. Duterte from continuing to bring harm and suffering to the victims. And that is for this honorable chamber to confirm the charges so that witnesses can testify and evidence can be presented on the horrible crimes committed by Mr. Duterte. Sabi ko nga sa inyo, si Pangulong Duterte, alam niya na that mangyayari yan sa kanya, but he still did it. He did it anyways. Sabi nga, ginawa ko pa rin. Kasi, putya, para sa bayang kong Pilipinas eh. I'm just one life. Isang buhay lang ako. Kahit makulong ako, mamatay ako, kung nakapag-save ako ng milyong-milyong Pilipino, wala akong pakialam. Yan ang sinabi ni Pangulong Duterte. Kahit na mamatay ako sa hirap, basta yung bayan ko mabuhay sa sarap, okay lang sa akin. So, si Pangulong Duterte nakakulong na ngayon for 1 whole year. Oh, now ano ba? May nabago ba? Di ba ganun pa rin naman? Mahal pa rin naman siya ng mga Pilipino? Maipakulong niyo si Pangulong Duterte, sabi ko nga sa inyo, ako tanggap ko na eh. If Pangulong Duterte hindi na makalabas diyan at diyan na siya ang huling destinasyon niya. Alam ko sa sarili ko na hindi naman nalulungkot si Pangulong Duterte sa pinagdadaanan niya ngayon eh. Why? Kasi nga ginawa niya 'yon para sa bayang Pilipinas at ginawa niya 'yung trabaho niya. And if this is the cost, yung magiging result ng kanyang
ganap sa kanyang tungkulin, okay lang yun. Ibig sabihin, job well done ka. Ganyan din kay Pastor Apollo Kibuloy. O kita ninyo si Pastor Apollo Kibuloy, 1 taon mahigit nandiyan dyan sa kulungan. Bumibigay ba siya? Napanghihinaan ba siya ng loob? Hindi. Bakit? Kasi alam ni Pastor, wala siyang kinalaman. Ganon din si Pangulong Duterte. Alam niya, wala siyang kinalaman, mahal siya ng bayang Pilipinas, pinaparating sa kanya kung ganong mga raming tao ang nagmamahal sa kanya, kahit mamatay siya dyan, baliwala na yan. So kung akala ninyo na si Pangulong Duterte, maipapahiya ninyo, no. Kaya nga wala siya dyan dahil pinaglalaruan niya kayo sa mga palad niya. Akala ninyo may dadala niyo si Pangulong Duterte dyan, tas may papahiya nyo, no. He will not dignify it. Hindi niya i-dignify yung mga katarantaduhan nyo. O, pahiyang-pahiya kayo. O, habang nagsasalita sana kayo dyan, finofocus niyo yung video, yung picture kay Pangulong Duterte, wala kayong maiparada. O, putang ina nyo. O, ano nangyari? Nga. Puros kasi kayo politika. Kayo mag-alala. 2 years na lang. 2 years na lang si Inday Sara na presidente, putang ina, patayin lahat ng mga komunista na yan. The testimonies and evidence presented will inoculate these mini Dutertes from the virus of impunity that has infected them. When they will see and hear the utter cruelty, the sheer brutality, in other words, the brazen inhumanity of the crimes committed by Mr. Duterte, Paano nga? Meron ka bang CCTV? May nakita kang kutsilyo may dugo na may merong fingerprint niya? Meron ka bang nakitang paraffin test na nag-positive na parehas ng pulbura doon sa pumatay? Nakita mo ba na inuutos niya doon sa mga mismong pumatay? Doon sa mga nasa CCTV footage na sinasabi ninyo, nakita nyo? Meron kayong ganon? Email, text, call, DNA, science, meron? Wala. O so papaano? Asan yung ebidensya? Because una sa lahat, if the evidence against Pangulong Duterte is so strong, wala kayo dyan. Dapat nandito kayo sa Pilipinas. Tatanga-tanga kayo. Ang ganda-ganda ng kulungan dyan. Dyan nyo pinakulong si Pangulong Duterte. Di sarap ng buhay niya dyan. Malamig. Libre pagkain. Araw-araw siya nabibisita ng pamilya niya. O tapos may sarili siyang CR. O mayroon pa siyang 24 oras na nag-check sa kanya kung kamusta na siya. Tangina nyo sa laro na ito, talo kayo. Kala nyo naman, naging kayo. Pinagsasasabi ninyo. The reason why you're there telling those stories, because hindi kayo pakikinggan sa Pilipinas. Mga ulul, maniniwala kami kung dito nyo kasuhan si Pangulong Duterte, dito nyo ikulong. Ayan, okay yan. Sige, harapin ni Pangulo yan. Pero dyan sa ibang bansa, nek-nek nyo. and the humanity of those whose lives were violently taken. It will rekindle the embers of humanity that still remain in their hearts. Many of these mini Dutertes or Duterte clones are actually victims of massive doses of fake news widely circulated online. They need to be vaccinated with the truth, and the truth vaccine can only come from the testimonies of victims. Testimonies? Hindi pwedeng ganun. Testimonya ng biktima. Paano? Yung biktima patay na. Paano pa makakapag-testimonya yung patay? Sino magte-testimonya, yung nanay nung namatay? Anong ite-testimonya niya? Siyempre maghahanap siya ng masisisi sa kaadikan ng anak niya. Kaya namatay yung anak niyang adik dahil adik ang putang ina. Paano mo masasabing may testimonya yung biktima? Yung biktima patay na. Ano yun? Bago siya namatay, pinapatay ako ni Duterte. Ganon? Gago. Wala kayong ebidensya. And testimonies, kailangan backed up ng hard evidence. Kung kwento lang, putsang ina, marites yan. Sa barbarya, pwedeng lumusot yan. Pero sa korte, hindi. Kaya lang, sa korte sa Pilipinas siguro, hindi lulusot. Pero dyan sa korte ng mga tanga, sa korte ng mga unggoy at mga kangaroo, malamang sa malamang lumusot yan. And evidence presented in a trial before this court. Truth is the antidote to the virus of impunity, Your Honors. The victims dread a future where charges are not confirmed in this case.
It will mean that the virus of impunity will continue to spread and infect many more. Victims fear that Duterte clones will become an even bigger group that can elect another apostle of impunity as the Philippines' next leader. O gago ka pala eh. That's how democracy works. Utangin nan to, bobo. That's how democracy works. Kaya nga tayo may botohan eh. Why do people vote for someone? Because yun yung gusto nilang mag-lead ng bayan nila. Why did they vote for Bongbong Marcos? Because they thought Bongbong will be better than his father. But the problem is, hindi naging ganun. So ngayon, people know kung anong klase ng Duterte brand ng politics. See what happened in Davao. Davao was chaotic before. Kaliwat ka ng patayan, kaliwat ka ng sindikato, kidnapping, pasabog dito, teroristo dyan, NPA dito. Lahat nandiyan. Lahat nandiyan sa Davao. O anong ginawa ni Pangulong Duterte kung katulad siya ni Bongbong Marcos na jakol lang ng jakol araw-araw, putsang ina, maayos niya yan? Hindi, he had to do something drastic para malinis niya yung Davao City. Kailangan kailangan in order for you to clean something, kailangan ethnic cleansing talaga. Di ba? Kailangan mo talagang, kung maraming kriminal, anong gagawin mo? Do you expect these criminals na titigil sila pag nagmakaawa ko? Parang awa nyo na, tumigil na kayo ha. Tama na yan. Pwede bang ganun? Hindi, criminal nga yan eh. Hardened criminals nga yan. Walang kinatatakutan yan. Lawbreaker nga yan. Walang batas sa kanila. Wala silang sinusunod. Anong gagawin mo? In order for you to clean yung nasasakupan mo, in order for you to put order dyan sa lokal na syudad mo, you need to be strong, you need to be tough, and you need to use any means possible para mawala itong mga ito, and that includes mapatay mo itong mga to. Kaya nga war against crime and kaya ka nga you're waging war eh. Kaya ka nagwe-wage ng wars because mayroon talagang mga mamamatay diyan. Walang war. Saan ka makakita ng war na walang namatay, walang nasugatan? Hindi war 'yun. Hindi war ang tawag doon, lambingan. Tarantado tong mga to eh. If that happens, an even more serious condition of impunity can take place in the Philippines, possibly worse than the orgy of violence that happened from 2011 to 2019, and this time there will be no ICC to run to for assistance and help. The victims humbly beseech this honorable chamber to reaffirm the two crucial objectives of the ICC identified in the preamble of the Rome Statute. Ito, pakinggan na walang kwenta eh. Pinakita ko lang sa inyo, opening statement pa lang nitong ulol na ito. I will upload this separately. Pero nireactionan ko lang. Umpisa pa lang eh. Gusto niyang mapigilan na magkaroon ng mga Duterte minions or Duterte-like na mga Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. O di ibig sabihin, gusto lang talaga nila ang pigilan ng mga Duterte. Ganun lang yun eh. Gusto mo lang pigilan ng mga Duterte. Bakit gusto mong pigilan ng mga Duterte? Kasi kalaban ng mga Duterte ang terorista, kriminal, adik, pusher, kawatan. Kalaban yan ng mga Duterte. O, ayaw mo sa mga Duterte, ibig sabihin, kawatan ka, kriminal ka, adik ka, pusher ka, sindikato ka, tarantado ka, demonyo ka. Yun lang yun. Yun lang yun. Ayaw mo kay Pangulong Duterte, ayaw mo kay Inday Sara bilang presidente sa 2028 kasi kurakot kayo. Nakikinabang kayo sa mga magnanakaw, nakikinabang kayo sa mga adik. Ganyan, hanggat hindi namamatay yung mga anak ninyo sa kaadikan. Ngayon, eto mga putang ina mga biktima di umano. Tangina nyo, mga adik yung mga kamag-anak nyo. Walang namatay dyan na hindi adik, putsang ina nyo. Kung meron man, mga collateral damage, sinamaan, ligaw na bala, kung ano man, yung iba dyan baka namatay sa bangungot, di nakasalanan ni Duterte yan. Pero lahat ng inoperate ng otoridad noon, meron dyan mga otoridad na na umabuso sa kanilang kapangyarihan. Nakulong yung mga yan. Pero yung mga namatay dito, nanlaban talaga.
Yung isa nga namatay sa hazing, puta, sinisisi pa rin kay Duterte. Di ba naman kayo mga gago? Kaufman, nagpakita rin lang naman ng mga video footage. Etong kalaban mong tatanga-tanga, pati ba naman si Pangulong Duterte na nire-review yung CCTV, sinasabi na pinapanood niya habang pinapatay yung mga tao. Gago ka ba? Kaya nga nire-review yung CCTV para makita kung ano nangyari. Ano yun? Ang sobra naman yun. Patayin nyo yung 3. Panunuorin ko kayo sa CCTV. Putang ina niya, may kriminal bang ganun? Gano'n ka-importante ba yung 3 na yun? Di ba? Buti sana kung kalaban niya sa politika yun. O kaya ni-rape yung anak niya. Pwede. Pero kung putya na normal lang normal lang na mga kawatan. Putya, aaksaya ka pa ng panahon, manonood ka sa CCTV habang pinapatay sila. Gago. Mga bobo, pakinggan natin. Napakaganda kasi nung sinabi dito ni Kaufman. Mas importante sa akin na mapakinggan natin yung sinabi ni Kaufman kasi solid na solid talaga yung speech dito ni Kaufman and ang galing-galing talaga niya dito. Naipakita niya talaga dito sa mga hudas na ito na ang isang kaso, kailangan mo ng matibay na ebidensya. Hindi pwedeng testimonya lang, hindi pwedeng post lang sa Facebook, hindi pwedeng kukunin mo, i-chachap-chapin mo yung video, tapos pag didikit-dikitin mo, gagawin mong mukhang umaamin si Pangulong Duterte sa mga kasalanan niya. Kung umaamin si Pangulong Duterte sa mga kasalanan niya, sana ginamit yan dito sa Pilipinas. Ang lakas naman palang ebidensya niyan eh. Kung malakas na ebidensya yan, dapat ginamit nila sa Pilipinas. Meron bang kaso si Pangulong Duterte sa Pilipinas? Ni isa, wala. Si Leila de Lima, ang tagal. Si Leila de Lima, ang tagal-tagal na namuno sa Department of Justice, naging Commission on Human Rights pa, naging senador pa, putang ina, nakapagsampa siya kahit isang kaso kay Pangulong Duterte. Ang tagal-tagal niya nang nag-iimbestiga. Umamin mismo siya sa may Senate, doon sa Senado. Under oath, umamin siya Tinanong siya ni Jinggoy sa tagal-tagal mo, Commission on Human Rights chairwoman ka, DOJ ka pa, naging senador ka pa, nakapag-file ka kahit isa na kaso kay Pangulong Duterte? Wala. Gago pala kayo Tangina ninyo, bintang kayo ng bintang tapos hindi kayo nagsasampa ng kaso. Kaya nga ang tapang-tapang ni Pangulong Duterte na umamin Umaamin na nga siya para lang mag-file kayo ng kaso sa kanya dito sa Pilipinas tapos nag-file kayo ng kaso sa ibang bansa kung di ba naman kayo mga gago? Ina ninyo. Di kayo mananalo sa amin sa argumentuhan. Di kayo mananalo sa amin. Walang jurisdiction ng ibang lahi. May sarili tayong korte, may sarili tayong soberanya, may sarili tayong... Di ba? Ayaw nyo nga mawala yung South China Sea sa inyo tapos papayag kayo na yung mga korte natin mas magaling yung korte ng ibang bansa at ang tinatry dyan, kalahi nyo. Tanginan nyo, sana mangyari yan sa inyo balang araw. Sana mangyari yan sa inyo balang araw. Tapos, tatanungin namin sa inyo, masaya? Okay yun, no? Nagbigay kayo ng presidency. Sino pa bang mga wanted sa mundo? Wanted si Putin, wanted si Netanyahu. Nandito ba ngayon? Wala. Bakit? Hindi sila binibigay ng mga bansa nila kasi hindi traidor yung bansa nila sa sariling lahi. Whether dilawan yan, pulahan, pinklawan, kung ano man yan, lahing Pilipino yan, hindi yan dapat pinupunta rito. Kung si Bongbong Marcos, i-ICC, hindi rin ako papayag. Huwag kang pumayag ICC. Dito mo ikulong yan. Pahirapan mo dito yung hayop na yan. May batas tayo rito Yun na mga gago. Pakinggan nyo. Ang ganda ng sinabi dito ni Kaufman. Congratulations and thank you, Kaufman, for fighting for our president. For his intervention. But I feel that I ought to remind him that this is a court of law which decides matters on the basis of evidence, not on the basis of political demagoguery, and not on the basis of a desire to effect regime change despite the democratic will. And certainly not on the basis of statements made by Ombudsman Jesus Crispin Remula, who professed that domestic justice will be denied, according to Mr. Butuyan, because of the lack of forensic reports and police reports. Now, I don't know which case Mr. Butuyan's metaphorical ship sailed into, but he clearly hasn't read the evidence. Whilst he was speaking, we examined the evidence, and out of that evidence, we found at least 35 reports substantiating 49 of the incidents which are mentioned in the document containing the charges. Your Honours, Rodrigo Duterte... Diba, meron lang silang istorya. Meron lang silang mga akusasyon. But they cannot back it up with evidence. Wala. Walang ebidensya. Puro istorya. Puro papogi lang. Sabi ko nga sa inyo,
kung maraming ebidensya itong mga to, noon pa may kaso na si Pangulong Duterte sa Pilipinas. 2 years, 3 years na siyang hindi presidente, hindi na siya immune to any suit or any case sa Pilipinas. Kasi kapag ikaw presidente, immune ka sa lahat ng mga or sa mga kaso. But if you're not president anymore, wala ka ng tawag dito, wala ka ng blanket. Dapat nagsampa na sila ng kaso kay Pangulong Duterte. Pero hindi Bakit hindi sila nagsampa? Wala sila ebidensya Alam nila na sa mga prosecutors pa lang dito sa atin, pag nagsampa sila ng kaso, hahanapan na sila ng ebidensya. Kwento lang meron sila Wala rin. Duterte was and will always remain a unique phenomenon. His style of statesmanship was novel and unpalatable to many. His expletives and hyperbole grated, while his honesty and wild popularity irritated. He spoke openly, from the heart, sincerely and truthfully. And what a contrast between him and his successor in the Malacanang. For President Rudy, his word was his word, and the people knew it. For President Bongbong, his word is for the wind, and the people will not forget it. Let me remind everyone of the letter which President Ferdinand Marcos Jr. signed, it's on the screen, and in which he gave a cast-iron undertaking that his government, and I quote, will not assist the ICC in any way, shape, or form. Ito, maganda tong pinakita to ni Kaufman. Ang pinatutunayan ni Kaufman dito, wala naman talagang problema kay Pangulong Duterte. Kaaway lang talaga niya yung presidente. Why? Nung hindi pa galit yung presidente sa kanya, may sinabi siya na hindi sila mag-a-assist sa ICC in any shape or form. Pero pinadala nila si Pangulong Duterte dyan. Anong ibig sabihin nun? Nung bati pa sila, hindi siya pa mag-cooperate, pero nung binabatikos na sila, ipinadala nila doon yung matanda. So ano ito? Political. So ito, dito pa lang tapos na kayo Tapos na kayo dito. Even the Department of Justice, naglabas sila ng statement na we will not cooperate with ICC. Tapos the very same people, yung nagpadala sa kanya doon, si Boying Rimulya. Dito pa lang, tapos na boxing kung ako ang judge, sasabihin ko na, nga naman, bakit siya nangako na hindi niya ipapadala dito, tapos pinadala niya eventually? Bakit? Ibig sabihin, tarantado yung presidente ng Pilipinas. Wala sa sariling katinuan. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Magkakampi ba to sa ba't ba galit na galit yung presidente? O ba't ba siya pinadala? Ano bang history ng dalawa na to? Kung aalamin nyo lang, makikita nyo ganun ba? So ito si Pangulong Duterte, binabatikos itong si Bongbong dahil addict daw. Binabatikos dahil mga magnanakaw sila. Aba, kaya naman pala pinatapon yan dito. Ba't natin tinanggap? Away nila sa politika doon, tapos tatanggapin natin dito? Anong klaseng korte itong ICC na to? 'Di ba? Ginawa lang kayong tool. Ginamit lang kayo ni Bongbong Marcos at nagpagamit naman kayo para yung kalaban niya sa politika at yung bumabati ko sa kanya mawala sa landas niya. Putyang ina niyan. Puti, uutusan ng unggoy, labo. Well, as we know, he failed to keep that promise. Rodrigo Duterte was unconstitutional and unceremoniously hauled off to The Hague. And when called upon to defend his master's actions and the said letter at a Senate committee hearing, the then Secretary for Justice, once again Mr. Jesus Crispin Remulla, persisted with the same dishonest theme. And I quote his words, "We did not assist the ICC. We continue with the very tenor of the letter that we did not assist the ICC and we did not have any contact with them." So he said, but with a document emanating from the prosecution team opposite and disclosed to us a mere week ago, not as information material to the preparation of our defence, but as exonerating evidence, we can now substantiate what we have suspected for a long time. The document comprises a transcript of a telephone call covertly recorded between 4 parties who cannot be mentioned in public, and one of these parties was boasting about how he was acting as the silent partner
of President BBM, managing a scheme to funnel witnesses to this court while all the time ensuring that he could guarantee President BBM's plausible deniability. So it is indeed the defence case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralise Rodrigo Duterte and his legacy. Yes, Mr. Deputy Prosecutor, I used that legendary word, neutralise, so central and so essential to your case theory, because you know just as well as me that I'm using the term metaphorically. And now I turn to the substance of the charges, but before I do, a word or two about the geopolitical context. The scourge of illegal narcotics is not unique to the Philippines. As we all know, it afflicts Latin America, where I can name 3 countries where the death rate at the hands of vigilantes and law enforcement agents per capita population is higher than it ever was under Duterte. And as you should know, and you will hear from the prosecution, at any rate, the Philippines as a country is uniquely positioned to act as a transit hub for the trafficking of narcotics emanating from the cartels in China. And with or without Duterte, so we argue, the death rate would have kept on rising. Indeed, as we will prove with statistics and reports, the death rate flowing from narcotics-related crime actually increased after Rodrigo Duterte left power. And where, I ask you, has the International Criminal Court... That's a fact. Hindi ninyo maitatago yan. Na during Pangulong Duterte's time, napakababa ng insidente ng mga droga sa Pilipinas. Pero nung nawala siya, sobrang dami ng nahuhuling droga sa Pilipinas. Ibig sabihin, nawala na yung kinakatakutan nila. Nawala yung kinakatakutan nila. At saka noon, ang namamatay, ang namamatay noon, yung mga adik. Ngayon, ang mga namamatay, yung biktima na ng adik. So, saan tayo? Ikaw, Pilipino ka, tatanungin kita, saan ka? Doon ka sa mamamatay, pumapatay ng ng inosente, o doon ka sa ang mamatay ay yung yung mga kriminal. Mamili ka. Mamili ka. Doon ka sa sa ang namamatay inosente o ang namamatay kriminal. Mamili ka, ilagay mo diyan sa comment section kung ano pipiliin mo. Significant yun, yung pagtaas ng krimen, significant yung pagtaas ng nahuhuling droga, pumapasok na droga galing sa ibang bansa. Kasi nga, hindi sila takot. Paano sila matatakot? Sabi nung kapatid ng presidente, addict mismo yung presidente. Dapat nga, sinabi mo dyan, Kaufman merong kasi ito si Pangulong Duterte, sinabi mo dyan, si Pangulong Duterte kasi galit sa addict ito. Kaya, dahil addict yung presidente ng Pilipinas, sabi mismo nung kapatid niya, kaya itong galit sa addict, ipinatapon sa ibang bansa. So ngayon, tayo dito sa ICC, isang question lang, sa kanino tayo makikinig? Sa addict o yung galit sa addict? Dapat ganun ang sinabi ni Kaufman dito 'di ba? Pro-drug lord ba tayo o anti-drug lord? Paki-klaro nga, dapat ganoon niya been said that Rodrigo did anything. The totally lawful Duterte campaign against illegal drugs and their suppliers took place when his administration was after the declaration of martial law. And it was on that significant day that Rodrigo Duterte was exposed to the tyranny of oppression and the abuse of power by the elite. And he took a decision. On that day, he chose to devote himself to a life of selfless public service. As a professor at the local police academy and as a public prosecutor in Davao, Rodrigo Duterte developed a lifelong passion, some would say an enduring obsession, for law and order, something for which he unapologetically enforced throughout his time as mayor of Davao City. Not, as the prosecution say, through sowing murder and mayhem, but through winning the love, respect and admiration of his fellow citizens, the very same citizens who continued to re-elect him time after time, term after term, on no less than 7 occasions over more than 2 decades. Yes. Yan yung magandang sinabi dito ni Kaufman.
Si Pangulong Duterte, binoboto ng binoboto ng binoboto ng binoboto hanggang maging presidente. Si Inday Sara ganun din. Si Basti Duterte ganun din. Binoboto sila ng binoboto, ibig sabihin gusto sa kanila ng tao. Meron ka bang narinig na barangay chairman ng isang barangay sa probinsya na yan namatay? Dahil natalo si Pangulong Duterte sa barangay na yon. Wala. Ang naririnig mo lang na namamatay dyan sa Davao, puro kriminal. Walang iba. Walang walang matinong tao na matay dyan. Puro kriminal. Rapist ng bata, magnanakaw, pusher, kidnapper. Ganun ang mga namatay dyan. Oh, anong problema doon? Kailangan naman talaga mamatay ang mga yan. Ayop naman talaga. Binoboto sila ng tao. Tingnan ninyo yung politika sa Ilocos. Tingnan ninyo yung politika sa Ilocos Sur na lang. Let's say for example Ilocos Sur. Alam ninyo may mga kwento yung matanda. Kasi taga Ilocos kami. May mga kwento yung mga matanda dyan. Na ito daw si Crisologo noon. Yung Crisologo na tatay ni Bingbong Crisologo. Yung matandang Crisologo. At saka daw itong si Chavit Singson. Ano yan? So ano yan? Parang ang sinasabi ng mga matatanda noon, hitman daw nito ni Crisologo si Chavit Singson. Si Crisologo daw, pag tumakbo yan sa eleksyon at natalo siya sa barangay na ito, patay yung barangay chairman dyan. Kaya nga nagkaroon ng issue noon na sinunog yung isang barangay ni Bingbong Crisologo kung matatandaan ninyo Kasama si Chavit Singson doon noon sinunog daw yung lugar na yon because pucha yan. Natalo daw si Crisologo Sr. doon sa gobernador yata, may gobernador ng buong Ilocos Sur. So ganun noon, itong panahon ni Chavit Singson, ang ginawa, ito yung istorya, hindi ko masasabing totoo ito, pero ito yung umiikot na istorya noon. Yun daw, Crisologo, pinatay yun sa simbahan. Ang dumedo daw sa kanya, yung mismong hitman niya. Sino yung hitman niya? Si Chavit daw yun. Tapos ngayon, kasi nga, ako rin naman ang pumapatay sa lahat ng mga ng mga kalaban mo. Bakit hindi na lang kita patayin? Ako na lang ang boss. Tama naman yung naisip niya, naging siya yung boss. Alam nyo ba nung panahon daw nung si Chavit? Dito istorya lang to Hindi to pwedeng hindi totoo, pwedeng totoo, pero istorya lang to. Noon daw panahon na si Chavit daw ay ang lakas-lakas pa sa Ilocos Sur. Ganyan din daw ang ginawa niya. Kapag ikaw pag natalo daw siya sa isang barangay, yari. Kaya yung barangay chairman, nagtatago sa bundok, hinahanap nila yun pag natalo sila dyan, pag kalaban nila. Ganon. Walang ganyan sa Davao. Walang ganyan. Yung mga Singson, may mga kalaban sa Ilocos Sur? Wala. Yung mga Marcos, may kalaban sa Ilocos Norte? Sila lang, naglalaban-laban. Pero may ibang lahi na kalaban sila? Wala. Kaya nagkakaroon ng dynasty sa mga lugar na yan dahil mga berdugo yan. Ngayon, ito, sabi ko nga sa inyo, alam to ng mga matatanda. Wag ka na magalit, Manong Chavit. Hindi ka naman dinimanda pero yan yung istorya na mga naririnig ko. Maliit pa ako, hanggang ngayon, malaki na ako. Yan yung mga istorya na naririnig ko. Kasi normal naman yung ganyang klase ng politika sa Pilipinas. Patayan talaga. Hindi lang naman dyan sa Ilocos, sa Nueva Ecija, dyan sa Mindanao. Ganyan din naman. Wala kang narinig na kalaban ng mga Duterte dyan na namatay. Yung mga Nograles, for the longest time, kalaban nila yung mga Nograles. May nangyari masama sa Nograles? Di ba? Kung mamamatay tao si Pangulong Duterte, lagi niyong ilagay sa isip niyo yan, kung mamamatay tao si Pangulong Duterte, do you think yung mga masamang sinasabi sa kanya ni Nograles, binuhay niya pa yan? Di ba? Kung sarantado yan, pinatay niya na yung Nograles na yan. Di ba? Kung tarantado yan, si Pangulong Duterte, yung isa pang nakalaban niya na for mayor dyan sa Davao, pinatay niya na sana yan. Sino ba mga nangangamatay dyan? Ang nangangamatay dyan, yung mga kriminal, mga kalaban nila sa politika for the longest time. Sabi ko sa inyo, binababoy ng mga Nograles sa mga Duterte. May nakurot? Meron bang binaril na Nograles ever? May namatay na Nograles at pinatay ng any of the Dutertes? Ang liit-liit ng pamilya ng mga Duterte dyan sa Davao. Ang liit ng pamilya. Ilan lang anak ni Pangulong Duterte? 4. Ilan ang anak ni Pulong? Ilan ang anak ni Inday? Ilan ang anak ni Baste? Ilan pang mga Duterte ang kilala ninyo? Puro babae. So, ibig sabihin, hindi rin sila nagbuo ng dynasty dyan. Tao ang may gusto sa kanila dyan. Wala silang pinatay na political opponent. Yun ang mga kriminal. So, yung mga namatay dyan sa lugar nila, lahat yan, mga magnanakaw, mga sindikato, yun. Ang tanga-tanga nyo naman.
Buti sana kung, tingnan ninyo, yung lumaban kay Pangulong Duterte, namatay bigla-bigla. Wala namang ganun. Noong panahon ni Pangulong Duterte, tingnan ninyo, noong panahon ni Pangulong Duterte bilang presidente, sinasabi nyo mamamatay tao siya. Sinisiraan siya nila Jober Laurio, kung sino-sino pang mga dilawang ulol na sinisiraan siya. Bakit buhay sila? Ni kaso wala sila. O ibig sabihin, si Pangulong Duterte hindi siya abusado sa mga bumabatikos lang sa kanya. Kung ikaw kriminal ka, addict ka, rapist ka, puta, patay ka talaga sa kanya at wala kang karapatang mabuhay. Wala kang karapatang mabuhay. Pero the fact that Pangulong Duterte, may namatay bang kritiko si Pangulong Duterte noon? Hindi katulad nito ni Percy Lapid o kay Bongbong Marcos. Pag-upo niya, ano nangyari? Namatay si Percy Lapid. Numero 1 yun na binabatikos nun si Bongbong Marcos. May ganun ba nangyari nung panahon ni Pangulong Duterte? Wala naman, di ba? So ibig sabihin, hindi siya mamamatay tao. Ang mamamatay tao, putyang ina, gusto niyan pumapatay araw-araw. Nagiging yung mga ganyan yung mga serial killer. Sinasabi niyo libo-libo pinatay ni Pangulong Duterte, di serial killer na siya niyan. Bakit walang namatay ni isa sa mga kalaban niya? Ang namatay yung mga kriminal lang. Takinan niyo, bobo kayo. And throughout his 20 or so years tenure as the mayor of Davao, Rodrigo Duterte and his family transformed that city from an outpost of communist insurgency and criminal violence into what is now one of the safest cities, not just in the Philippines, but in the entire world. This was indeed the so-called Davao model, which the prosecution wants to persuade you was code for unbridled criminal violence. And this was the type of leader that the Filipino nation wanted in 2016. So, Rodrigo Duterte was elected into power not in spite of, but specifically because of his firm and uncompromising commitment to upholding law and order. And after his election as president, Rodrigo Duterte remained a man of the people without seeking to patronize the people. Gung-ho in his ways and with a belligerent tone, he spoke the tough tongue of the street, not the dissembling discourse of international diplomacy. He said what the people wanted to hear, but he said it in a way that offended sensibilities of world leaders unaccustomed to hearing it, one in particular, and that was what set him on the slippery slope to a prison cell in The Hague. And let me tell you how it works. It starts with the media, controlled by the powerful and the politically influential. With a sensational headline and a twisted editorial slant, the moguls sell their papers while promoting the partisan agenda of their backers in power. They highlight the salacious content while ignoring the true context, because that is what captivates the reader. And so it was with Rodrigo Duterte, whose speeches were fertile fodder for his enemies and detractors. A man whose hyperbole, bluster and rhetoric, once published, became a natural target for privately funded NGOs and human rights activists, a loose collective more commonly known as civil society. These people descended upon the Philippines to advance an agenda even more lacking in objectivity than that of the media. And heavily funded by tycoons with even grander designs, they print their glossy reports, replete with iconic photographic images of grieving families and dead bodies in rain-swept, nighttime crime scenes, all dramatically illuminated with the fluorescent glow of neon. Images carefully crafted to shock the conscience and to sway the emotions, and, I may say, to be used by the prosecutor when they don't even relate to the charges. And they gave their slick reports bold titles lifted straight out of a James Bond movie, such as License to Kill, One Shot to the Head, You Can Die Any Time, or simply, They Just Kill. The photographers are fated and their shots exhibited as art all over the world, and the brave journalists who act as their sources win awards and Nobel Prizes. And slowly but surely, their narrative becomes the sacred, unchallengeable and unshakable truth. And so the pressure builds up, and the academics who haunt the corridors of the progressive left law faculties
far away in the United States tweet their research and publish their articles pontificating about crimes against humanity, systematic attacks against the civilian population, and they point their finger at one man alone, and bandy about slogans such as accountability and the prevention of impunity. They give their gratuitous advice on what should be done, sometimes academics who formerly worked alongside the prosecutor of the International Criminal Court. Communications and complaints are filed, and the rest, as they say, is history. In any event, we're not gathered here today to judge a man on the basis of his coarse attitude or his vulgar language. This court has convened a confirmation hearing to verify whether substantial grounds exist to believe that Rodrigo Duterte, the people's president, together with various so-called co-perpetrators, over the years of his governance, devised a criminal policy of wholesale and wanton murder. And since we are in a court of law, it is worth stressing, although I should not have to, cases are decided on the basis of evidence, not supposition, not rumour, not spicy gossip, and certainly not on the basis of political rhetoric and bluster. Because at the end of the day, were it not for those belligerent and controversial speeches, there would have been no impetus to bring the people's president to The Hague. And when the prosecution's evidence is examined, I would ask you to keep an open mind and to question not just whether that evidence has been selectively presented, but whether there exists evidence which the prosecution has failed to produce. And I say this with justifiable cause, particularly with respect to the Duterte rhetoric, as we will prove during the substantive part of our submissions. The notorious speeches on which the prosecution relies have been cherry-picked to suit its narrative, while ignoring the many other speeches when the former president tempered his bombastic language by clear reference to the principle of lawful self-defense. We, the defense, have read as many of these speeches as we can find. In fact, in our poky little office on the top floor of the furthest building away in this complex, we have a counter which ticks and ticks. And whenever we come across a speech which contradicts the prosecution's murder theory by reference to self-defense, we give a cheer, and the counter goes up once more, and we celebrate one more nail in the coffin of the prosecution's case theory. As the statistics stand as of today, in contrast to the 20 speeches on which the prosecution relies to prove incitement to kill, we have found 35 more which say the complete opposite. Let me give you two examples from the very speeches that the deputy prosecutor himself cited today. Let's refer first of all to the famous Pietà speech, which the deputy prosecutor referred to. So, this is what the deputy prosecutor said. Those of you who are still sober, those who haven't tried illegal drugs, if you don't want to die or get hurt, don't rely on the priests, including human rights advocates. They won't be able to prevent deaths, and so it goes on. But if we look further on in the very same speech, something which maybe the deputy prosecutor didn't do, this is what he had to say. To our police officers and other officials, do your job, and you will have the unwavering support of the office of the President. I will be with you all the way. Abuse your authority, and there will be hell to pay, for you will have become worse than criminality itself. Well, there you are. You have it straight in your face. PECSO, exonerating evidence within what is claimed to be the prosecution incriminating evidence. Diba? Kasi ang hilig, gawain ito ng mga dilawan mga komunista. Propaganda lang yan Kukuha sila, tapos kukuha sila ng maikli. May sinabi kang, haba-haba nung sinabi mo, pero kukunin lang nila yung maikli, yung maling sinabi mo. Yung maling sinabi mo, hindi naman siya mali kung kompleto yung pinakinggan. Kaya lang, halimbawa, yun nga sinasabi ko, marami na akong pinatay na kalapate. O, di ba? So, yun lang kinuha nila. Marami na akong pinatay. So, pag pinresent mo yun, ngayon mo lang narinig, hindi mo naman kilala si Duterte. Hindi mo naman alam na nagjo-joke lang si Duterte, maniniwala ka. Okay, kaya lang, pag pinakinggan mo ng buo, pag pinakita na ni Kaufman yung buong mga
speeches na yan. O, sa liig ang tama ng prosecution. Bakit? Nagjo-joke eh. Yung tumatawa yung mga tao. Nag-cheer yung mga tao eh. Tingnan mo, nung minumura niya yung ICC, anong reaksyon ng mga tao? Nagbuba, boo. Hindi naman. Nung minura niya ICC nasa Hong Kong, nag-cheer yung mga tao eh. So, ibig sabihin, ang mga tao gusto kung anuman ang ginagawa ni Pangulong Duterte. Ngayon, kung kriminal siya at pinipili pa rin namin siya, problema na namin yun. Parang halimbawa, ito si Bongbong, ang laki ng problema namin kay Bongbong. Sinusumbong ba namin sa inyo? Hindi. We are dealing it by ourselves. Kami yung nagsasuffer. Nagsasuffer ba kayo sa katarantaduan nito ni Bongbong ngayon? Hindi. O, are you calling him out? Hindi, kasi wala kayong pakialam sa Pilipinas eh. Bakit biglang ngayon may pakialam kayo kay Duterte? Tarantado pala kayo eh. Yan yung sinasabi natin. Ito yung sinasabi ni Kaufman na kung ganito yung style niya and turned off kayo or hindi okay sa palate ninyo, panlasa ninyo, hindi naman nyo siya presidente. Pakialam nyo. Kung doon sa Pilipinas, ganyan ang pinagsasasabi niya, papatayin ko lahat ng kriminal, binoto pa rin siya ng 16 million, ibig sabihin, okay yun sa mga tao doon. Ba't natin pinakikialaman? Gago pala kayo eh. I won't take up my time by showing you the second speech, but there is one. If I have time at the end, I will show it to you. So if you add to that another 10 speeches out of the 20 speeches on which the prosecution rely in its document containing the charges, after all, we are in a court of law and we rely on evidence. And what is the evidence that's produced of these speeches? 20 of them. 10 of them, I submit, and we will show this in the substantive part of our submissions, contain exonerating evidence which support the defence case theory. In other words, if you add the 10, which we've identified in the prosecution's 20, to our total of 35, we come to 45 speeches versus 10, which we say support the use of force only in self-defence. That is 350% more speeches in favour of our defence and 354% more reasons not to confirm the charges. And you can bet your bottom dollar that at the end of today's proceedings, either the victim's self-styled legal assistant to ICC counsel or a prosecution intern will be tasked with scouring the web looking for the means to prove Kaufman wrong. And I will declare it, and I'll declare it loudly and clearly, as if the prosecution didn't know it already. It's not enough to state that since the former president made those extremely inflammatory statements and deaths occurred, that he must, as a matter of course, be criminally responsible for those fatalities. At this stage of the proceedings, the prosecution needs to show substantial grounds to believe that the former president actually desired and foresaw that people would be killed as a result of his incendiary language. For the prosecution to assert that Rodrigo Duterte hoped for deaths to occur or was recklessly indifferent as to whether deaths would occur, which he was not, that's insufficient. So once more for the record, Rodrigo Duterte's language was aimed not at suspected drug pushers as the prosecution would have it, but directly at those poisoning society with their substances, and not, I stress, with lethal intent. His rhetoric was calculated to arouse fear and obedience, to instill fear in their hearts, and to inculcate a respect for the law in their minds. Nothing more, nothing less. That was his intent, and it was not criminal. And as many of these drug pushers demanded to enter prison, I remember seeing the images on the television, lining up to surrender and to enter prison. Now, I challenged my colleagues opposite to prove otherwise. Yun. As we all know, Isang malaking yung galing ni Kaufman dito. Isang malaking bagay yun. Maraming sumuko. How many died in the war on drugs and how many surrendered? Napuno yung mga nun. Hindi nyo kayang yun. The reason why you put or you filed cases against Pangulong Duterte here in ICC, it's because yung ICC walang knowledge tungkol doon. Dito sa Pilipinas, pag final mo yung case na yan, alam ng mga judges, alam ng mga Pilipino, alam ng mga pulis kung anong nangyari nung panahon nung ni Pangulong Duterte.
The very reason why wala siyang kaso dito sa Pilipinas, it's because ang hirap-hirap patunayan yan dahil alam ng tao yung nangyari sa Pilipinas. And the reason why they took their chances in The Hague, it's because yung mga nasa Hague walang alam tungkol sa Pilipinas. So pag sinabi sa Hague na ganito, yun na yung iisipin nila. Kung ano yung huling narinig nila, yun na yung iisipin nila. Pero kung ikaw, huwis ka dito sa Pilipinas, personally, alam mo kung ano yung nangyari rito sa Pilipinas, you'll understand and you'll know na itong mga pinagsasasabi nyo, kailangan nyo na ebidensya, ipakita yan. Hindi pwedeng news clip, hindi pwedeng chop-chop videos ni Pangulong Duterte na inaamin niya na may kasalanan siya. Una sa lahat, sabi ko nga sa inyo, kung may isang pinatay, kailangan yung ebidensya mo nakaugnay doon sa taong mismo na yun. Hindi pwedeng CCTV footage ng ibang namatay ng ibang taong namatay yung gagamitin mo para dito sa tao na ito. Specific yung mga ebidensya na dapat na ipakita mo that this person really died extrajudicially at inutos ng presidente. Kailangan narinig mo na sinabi ng presidente na yung pangalan ng tao, halimbawa si J. Guevara. Patayin mo si J. Guevara, tas bukas namatay si J. Guevara, yun. Pero sinabi ko, patayin ko lahat ng kriminal. Oh, tapos namatay yung mga kriminal. Ay, kriminal nga eh. Inan yan. Anong masama doon? Sabi nga nung mga ibang lahi ngayon lang ako nakarinig na isang presidente, bawal niyang takutin yung mga kriminal. Kasi parang gano'n ang sinasabi nitong mga peking human rights advocate na ito eh. In a criminal process, the burden of proof is on the prosecution. They brought this case and they need to prove it. Rodrigo Duterte need not convince the world of anything, and that is to his fortunate advantage given his current medical condition. He stands behind his legacy resolutely, and he maintains his innocence absolutely. Now, I turn to the general fairness and objectivity of the investigation, which, as we all know, is meant to be an impartial evidence-gathering exercise. As an ex-prosecutor myself, I'm used to investigating agencies pursuing all reasonable lines of inquiry, assimilating all testimonies, and digesting all documentation and forensic evidence, recommending who to target for prosecution, but not so with this prosecution. When we, the defence, study the course of the investigation in this case, one thing is plain as a pikestaff. The chief prosecutor of this court, Mr. Karim Khan, not only failed miserably to carry out his duties under the Rome Statute, requiring him to examine exonerating circumstances as well as incriminating, but he single-handedly contaminated it, so we alleged, by pursuing a one-track crusade with a view to a predetermined objective. Let me explain. Although the ICC officially authorized an investigation into the so-called Philippines situation in late 2021, it was deferred a few months later back to the Philippines for the official investigation to resume only in late 2023. But the real meat of the investigation into Count 1, relating to the activities of that fictitious construct, the Davao Death Squad, had effectively started way before then, with the sole objective of nailing Rodrigo Duterte. Indeed, all the way back in 2018, during its so-called preliminary examination, the prosecution had an individual who will be referred to as P1, handed to them on a silver platter. This P1 had been interviewed at an earlier date by none other than Chief Prosecutor Karim Khan, in his former capacity as a private lawyer, and the self-professed legal nawala. Wait lang ito na. preparation. And what was this information with which Karim Khan had helpfully provided her? A book on which the prosecution relies as evidence. A trashy, scurrilous item of pulp fiction entitled Duterte Harry. Your Honours, the picture on the front cover of that book says it all. It really does scream objectivity, doesn't it? I say that sarcastically, of course. Fortunately for us, the defence, the appeals chamber,
has now disqualified Chief Prosecutor Karim Khan from this case, a welcome development as a matter of ethical propriety, but in our opinion, too late in the day to salvage the integrity of the investigation that he had supervised. An investigation in the course of which he concealed his former role as the victim's counsel, who had deemed our client a suspected murderer as far back as 2018 and right up to the very day before this pre-trial chamber issued its arrest warrant. Your Honours, over the next few days, we hope to convince you of the wholly insufficient nature of the evidence against Rodrigo Duterte. We will show you that the paltry number of speeches on which the prosecution rely do not manifest criminal intent. We will also convince you that as hard as they tried, the prosecution's investigators couldn't get even one of its criminal cooperating witnesses, whose reliability is next to zero, to admit that they heard the former president, Rodrigo Duterte, give an order to kill at any time relevant to the charges, or with respect to any of the incidents. And we hope that when you conclude your deliberations, Your Honours, that you will dismiss these grievously misplaced and politically motivated charges. We will ask you to send Rodrigo Duterte back to his family, and we will ask you to give back to the Filipino people their tatay digong. Galing. Ang husay. Napakahusay. Walang kasing husay. Oh, yung mga nagda-doubt kay Attorney Kaufman, ayan na, he tried everything. He's trying everything. Ako naman nakikita ko talaga ever since. He's trying everything. The problem here is ICC. Oh, this ICC people, wala pag-asa tong mga to. Formality lang to. Itong mga na to, hearing na to. Guilty si Pangulong Duterte dyan, no doubt. Ako, I have no doubt na in my mind, in my heart, na itong kay hearing na to sa ICC, mapapalabas pa yan si Pangulong Duterte. O siguro, ewan ko kung sino na lang pwedeng mag-pressure. Well, siguro, divine intervention para itong si Pangulong Duterte mapauwi sa atin. Pero katulad din naman na sinasabi ni Pangulong Duterte, let me die in peace here in my cell. Because, si Pangulong Duterte, pasensya na kayo alam ko ayaw nyo marinig to. Oh, we're just being open-minded and optimistic. Oh, pwede ka naman, Boss Dada, maging optimistic na mapauwi si Pangulong Duterte. False hope yun para sa akin. Oh, pwede naman siguro, pwede naman kayo magdasal. Prayers can move mountains. Kung magdasal-dasal kayo na marami tayong magdasal na makauwi siya. Go. Pero kailangan, wag din natin masyadong iset yung ating, expectations ng sobrang taas, because sabi nga nila, when you expect something, only half yung in-expect mo yung posible na makuha mo. Hindi mo talaga nakukuha lahat yun. Maniwala ka. Pagka sabi mo, gusto mo mapangasawa, ganito, ganyan, dahil mong standards, pero hindi mo nakukuha yun. Ang nakukuha mo, yung minsan nga, yung opposite pa nun. So ako, I'm just saying na si Pangulong Duterte is ready. Si Pangulong Duterte knows yung consequences or knew yung consequences ng mga gagawin niya. Alam niya yan. Sinasabi na rin naman niya yan. If they will arrest me, kung ibibigay ako ng bansa natin, wala akong magagawa. Kung katulad nung ginawa, kinidnap siya, sumama pa nga siya. Kaya nga siya sumama, sabi niya, baya mo. Sige na, nagawa ko na yung trabaho ko para sa Pilipinas. I'm old, I am sick, and hindi na ako magtatagal dito sa mundo. And ito na tayo, ready na ako, handa na ako. Wala na akong pakialam. Problema nyo na yan, yung Pilipinas. Ganun. So, pasensya na kayo. Gustuhin ko man kayo sabihin na makakauwi si Pangulong Duterte dahil dito makakauwi. Posible yun. Pwede. At sana. Pero maganda, na lang din natin. Ipaglaban natin siya, o kaya bumawi tayo sa mga putang ina nagpadala sa kanya. Kasuhan nyo ng kasuhan dito sa Pilipinas yan. Tapos wag nating iboto yung mga yan. Pag nagsitakbo yan, yun yung greatest revenge na pwede natin gawin dito sa mga hayop na ito. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, huwag kayong mag-alala. Pangulong Duterte is at peace now. Yung tanggap niya yan. Kung ano man mangyari sa kanya diyan, tanggap niya yan. No matter how good Kaufman is,
kung ganito katarantado yung ICC. The reason why dyan nga dinala sa ICC yan is alam nila na mananalo sila dyan. Umpisa pa lang yung kaso na to, alam na natin natalo talaga si Pangulong Duterte dito. So let's just set our just to set your expectations para di na kayo masaktan. Huwag kayo mag-alala, may Inday Sara pa, may Pulong pa, may Basti pa, marami pang mga Duterte. Babawi tayo. Okay? Maraming salamat mga bossing. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtapos